Panoorin po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Ito pong bagong content ng taga-suporta ni Kibuloy. Pakinggan po natin siya at bigyan po natin ng komento ang kanyang mga sinabi. Ito na po. Ngayon, anong nangyari? Nabudol nyo kami. Budol ka. Binoto ka ng maraming Pilipino. Kasi umaasa kami, baka. Baka sa panahon ngayon, unity team nga. Unity team, mangyayari. Ang ginawa ninyo. Unity team nga. United yung mga komunista dyan sa loob. Ganyan na gusto nyo sa Pilipinas. Si Pastor ang pag-asa natin. Si Pastor na lang ang pag-asa ng bansang Pilipinas. At ang mga totoo na naglilingkod dyan sa Senado. Mga puro yung pagmamahal sa bansa. Puro ang pagmamahal sa mga Pilipino. Minsan di mo maiwas maging emosyonal kasi napakabuti ni Pastor. Saktan nyo na lahat, huwag lang si Pastor kasi ang dami-daming masasaktan. Ang dami-daming a-against sa inyo once na silaktan nyo si Pastor. Dami-dami yung sinasabi. Puro kasinungalingan. Hindi nyo nakita yung mga taong tinulungan ni Pastor? Hindi nyo nakita yung magagandang bagay na ginawa ni Pastor? Ba't hindi yun ang i-plaster ninyo? Ba't hindi kami ang gawin yung witness? Kami andito kami, faithful kami sumusunod sa kalooban ng Ama. Nakikita namin day to day life ni Pastor. Kung sino si Pastor. Kami kunin ninyo. Hindi yung mga sinungaling, hindi yung mga magnanakaw dyan. Napawitness-witness sa inyo dyan. Bayaran. Kasi binayaran ninyo. Yun. Nagpabayad din kayo mga hinayupak. Comment down below mga workers, hindi daw tayo inaasikaso ni Pastor dito. Puro kasinungalingan Maraming salamat sa mga dating mga workers na lumabas. Pero sila mismo nasasaktan sa mga pinagsasabi nito mga accusers na to. Pagpalain kayo ng Ama. Yun lang, mga kapatid. Maaga-aga. Salamat sa inyong lahat at excited ako makinig at marinig, makita ang mga komento ninyo ngayong araw na to. Maraming salamat. See you again on my 4th vlog dito sa Let Me Talk. Disclaimer po pala, lilinawin ko. Putol po yung video, masyado po kasing mahaba kung isasama natin lahat, no? Ito lang party na ito na pinanood natin, nabibigyan ko ng reaksyon, kaya yan lang po yung pinalay ko. Pero kung gusto niyo pong mapanood yung buong video para hindi po kayo mislead, no? Or ma-taken out of context yung mga sinabi niya, panoorin niyo po sa kanyang platform, no? Hanapin niyo po yung kanyang platform, Diane Hortaleza, no? Para hindi po kayo ma-mislead. Pero yung part na pinakinggan natin at pinanood natin, yun lang yung bibigyan natin ng reaksyon. Malinaw naman na sinabi niya doon na nabudol sila, o nabudol siya, no? At binanggit niya yung unity team. So, sa kasamaang palad, kung nabudol kayo at nagsisisi kayo, dinamay niyo pa kami, no? Kasi pinapaliwanag sa inyo noon, binabahagi sa inyo noon ang mga impormasyon patungkol sa aming politikong sinusuportahan sa Atty. Leni. Pero pinapalabas nyo, or nila, no? Hindi man siya personally, pinapalabas nila na tayo ay self-righteous, na masasama ugali natin. Ayaw daw nilang makarinig ng sinasabing, let me educate you. Kahit pa hindi naman tayo nagpauso noon. Ang nagpauso noon, yung kilalang vlogger, no? Ng kanilang kampo, na dating DDS na ngayon, nag-BBM na lang yata, ano? Na may 2 million followers. Yung daw di umano nagpauso noon sa kanyang monologue, no? Going back, sila ate, ngayon nagsisisi na nabudol daw sila, no? Kasamaang palad, nadamay tayo. Yun na nga, no? Sinishare namin yung plataforma ni Atty. Leni, doable, realistic, no? Practical, at talagang alam mo na kayang-kayang gawin. Kasi nagawa na niya based on her track record. Pero wala naniwala yung mga kababayan natin sa fake news, sa disinformation, sa pagmamalay ng mga troll kay Atty. Leni, sa pagkakalat ng black propaganda, no? At saka yung mga satire na sineryoso ng kanilang mga taga-suporta, at na rin yung mga conspiracy theories na wala namang matinong katibayan ay pinaniwalaan po ng mga sinasabing nabudol, no? Tapos ngayon nagsisisi kayo, nabudol kayo. And then, naalala ko, kung ako nagkakamali, sabi niya, si Pastor daw nila ang pag-asa ng bayan. Tama ba yung pagkakadinig ko?
So, kung gano'n naman pala, di sana si pastor nyo ang pinatakbo nyo noong 2022 bilang presidente. O ngayon, magto-2025, patakbuhin nyo bilang senador. Sa 2028, bilang presidente. No? Patakbuhin nyo. Pero mukhang kayo lang yata ang naniniwala sa gano'n, na si pastor nyo ang pag-asa ng bayan. Walang gano'n. Ang pag-asa ng bansa ay tayong mga Pilipino. Lahat tayo. Individual contribution, collective action, kahit maliit man yan or malaki, may malaking impact yan sa bansa natin. Pero kung pare-pareho tayong syunga, pare-pareho tayong nagluluklok ng mga tiwali at may maruming track record, at pare-pareho tayong nagiging problema ng bansa natin, hindi uunlad ang bansa natin. So, I beg to differ or disagree doon sa sinabi ni ate na si Quiboloy daw yung pag-asa ng bayan. Kahit ang presidente natin, hindi siya ang pag-asa ng bansa. Tayo ang pag-asa ng bansa natin, tayong mga Pilipino. Kaya nga po, in-ignite na Atty. Leni ang voluntarism, cooperation amongst Filipino. May mga volunteer group, may mga people's council sa iba't ibang lugar, ang Angat Buhay. Dahil tayo po dapat ang kumilos, para paunlarin, pagginhawain, at pagandahin ang ating bansa. Ang ating mga pinuno, ang ating mga niluklok ay maglilid lang sa atin, at gagawa ng mga polisiya para sa ikaaayos ng bansa natin. Pero mas malaki yung contribution ng bawat Pilipino. So, walang iisang tao na pag-asa ng bayan, na siya lamang ang tinuturing na pag-asa ng bayan. So, hindi totoo, Para sa akin, hindi totoo yung sinasabi na atin na pag-asa ng bayan yung kanilang pastor. At ito yung napapansin ko sa mga supporter ni Quiboloy. Lagi nilang sinasabi na mabait si Quiboloy. Mabuting tao, maraming natulungan. Wala ko, naniniwala naman ako na lahat ng tao may mabuting ugali, may mabuting side. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na sila magiging masama or hindi na sila makakagawa ng mali or illegal. So, ate, just me yung marimar, Talagang, akala mo ba sa mga sinasabihan mo or kinakausap mo sa mga audience mo, mga nakakapanood ng video mo, ay kasing babaw ng takbo ng pag-iisip mo? Nandun na tayo, pwede naman namin tanggapin yung sinasabi mo na mabait si pastor, mabait si ganito, si ganyan, matulungin. Yes, pwede natin tanggapin yon dahil ang tao talaga may nature na mabuti at may nature din na masama. Yes, siguro totoo yung sinabi mo na mabait talaga si pastor. Pero again, ate, hindi ibig sabihin yan ay perfect siya, na hindi na siya makakagawa ng mali or illegal. So, pulpul yung pangangatwiran mo, ate, para kang si Robin Padilla na wala sa tamang hulog. Nakakatawa lang talaga, na sa totoo lang, nagmumukha silang katawa-tawa kasi ang akala talaga nila sa mga kausap nila sa social media ay ganun kababaw mag-isip na walang kakayahang maging critical. Hindi naman kailangan ng critical thinking para maunawaan na yes, mabait yung pastor nyo pero hindi ibig sabihin ay hindi siya makakagawa ng mali or illegal. So sana yun ang maunawaan mo, ate. Huwag mong gawing katawa-tawa yung sarili mo. Maaring maganda ang na-experience mo dyan pero hindi ibig sabihin yun din ang na-experience ng ibang tao. Hindi mo pwedeng invalidate ang nararanasan ng ibang tao just because maayos yung naranasan mo. Ganun lang kasimple. May mga akusasyon siya doon sa mga witness, mga resource person, Ang magandang gawin mo dyan, ate, patunayan mo. Sampahan mo sila ng kaso or sampahan nyo sila ng kaso and then patunayan nyo sa korte. Sabi pa niya, sila daw yung kuning witness. Ba't kayo kukuning witness? Kukunin kayo yung witness against kay pastor? Parang mali naman yata yun. Kasi supporter kayo ni pastor Pwede kayong maging witness para kay pastor, para labanan yung mga statement ng mga nag-akusa or nagsampa ng kaso kay pastor. Yes, pwede kayong maging witness. I-present yung sarili nyo. Pero kung kukunin kayong witness para labanan si pastor, hindi pa pwede yun. Kasi nga, sumusuporta kayo kay pastor. Diba? Meron pa siyang sinabi na di umano'y binayaran yung mga witness, I think she's referring dun sa mga resource person ni Senator Risa Ontiveros. Mabigat na akusasyon yun. Again, ang sinasabi natin sa kanila, kapag meron silang ganang paratang or bintang, pwede silang mapatawag dyan, sa korte or sa senado kasi sinisira nila yung credibility ng mga witnesses, Hindi ko talaga lubos maisip kung bakit may mga naniniwala sa isang tao na nagsasabing siya ay appointed son, na siya ang may-ari ng kaluluwa, na nakalaban na niya si Lucifer, na natalo na niya si Lucifer, na alam mo yun, as if siya yung authority, siya yung pinakamataas sa lahat. But in reality, hindi naman siya kilala ng ibang lahi. In reality, wala pa yatang 1% ng populasyon ng buong mundo ang followers niya or naniniwala sa kanya. In reality, tao lang din siya, kagaya natin. In reality, pare-pareho lang dapat ang tingin natin sa isa't isa. Na hindi ikaw, na hindi ka nakakataas sa atin, na hindi ka nakakataas sa iba, just because billionaire ka, or leader ka ng isang religious group, Parang mali Huwag nyong taasan ang tingin nyo sa sarili nyo.
Kaya ito sila ate siguro, ewan, kung bakit nagkaganyan sila, masyado nang mataas yung tingin nila kay Kibuloy. May iba pa nga, no, kung hindi ako nagkakamali, narinig ko sa isa nilang supporter din, na yung tatlong babae sila na parang holy na si Kibuloy na parang hindi na magkakamali or hindi na magkakasala. May ganun ba, no? Walang sinamang nagmamayari ng kaluluwa ng sinuman at mahirap unawain or paniwalaan yung isang taong nagsasabing siya ay appointed son or natalo na niya si Lucifer kung hindi niya kayang harapin ang mga akusasyon niya sa Senado, sa Korte. No? Yung katotohanan na naandito siya sa Pilipinas, habang may patong-patong siya na kaso sa Amerika, anong tawag doon? Kaduwagan. No? Hindi mo kayang harapin. And yet, sinasabi mo na ikaw ang appointed son of God. Diba? Kung ikaw ay confident at alam mo na God is with you, then sinong dapat mong katakutan? Wala. Siya mismo umamin, nagtatago siya. Diba? Anyway, good luck na lang talaga sa mga taong naniniwala at sumusuporta kay Kibuloy. Pero again, tayo naman ay naniniwala na may kabutihan ang bawat isa. Si Kibuloy may kabutihan din siya. Ako, ikaw, kayo, may kabutihan tayo pare-pareho. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na tayo pwedeng magkamali or gumawa ng masama sa kapwa natin. At just because ginawa natin ito, kasi yung reasoning ni Robin Padilla, sinasabi niya ay nakipaglaban niya sa NPA, sa komunista, yada-yada. Pero hindi ko talaga naramdaman yung sinasabi ni Robin na yun, no? But anyway, sinasabi ni Robin na nakipaglaban sa NPA, blah, 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 blah. So, ibig sabihin kapag nakipaglaban ka sa NPA, pag gumawa ka ng mali, absuelto ka na, ganun ba yun? Na kapag di umano'y naabuso mo ang isang tao, pwede nang kalimutan, okay lang na hindi ka na humarap sa korte, sa senado, na okay lang na hindi ka na managot, kasi nakapaglaban ka sa NPA, dahil may ginawa kang ganito, ganyan. Delikado yon. Kasi kung susuportahan natin yung ganong mindset, no, or ganong pangatwiran ni Robin Padilla, i-enable natin ang mga powerful at mga rich at mga influential na gumawa ng masama at illegal at mali at mga abuso, tapak-tapakan ng maliliit na tao dahil alam nila sa sarili nila na maaabsuelto sila because gumagawa din sila ng mabuti sa kapwa nila, no? So, common sense ba, Robin Padilla? Kung ang pangatwiran niya ay dahil nakipaglaban si Kibuloy daw sa mga NPA, kaya hindi siya naniniwalang magagawa ni Kibuloy yung mga ginawa dun sa mga nagreklamo, di parang susuportahan natin sa Robin Padilla sa ganung uri ng pangatwiran, di parang in-enable natin ang mayayaman, influential at powerful, rich, powerful, and famous, no, na mga tao na gumawa ng mali sa kapwa nila, mga abuso, tapak-tapakan tayo, dahil eventually maabsuelto sila, dahil gumagawa din sila ng mabuti sa kapwa, matulungin din sila, mabait din sila sa mga kaibigan nila, no? So, pulpul po yung ganung pangatwiran. Kaya po tayo nagsasalita para makapag-raise tayo ng awareness. Kaya po, dapat magsalita din kayo sa mga comment section. Ibahagi niyo inyong opinion para mahubog po natin, mahulman natin ang public opinion sa tama, totoo, at mabuti. At ang mensahe ko lang kay ate, sana ma-realize natin pare-pareho, no? Kayo, kami, ang dapat nating ma-realize. At sana, huwag bias. Hintayin muna natin lumabas ng totoo, yung desisyon ng korte, bago tayo kumampi sa kahit sino, no? Yun lamang po, maraming salamat mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.